Char! Dobro jutro mga kababayan. This is Brian. You are watching again my vlog. Our today's short episode. Ayan, tingnan nyo naman. Ang pakaganda ng panahon. Ang balas-balas na. Char. Okay. For our today's episode, today is Friday, February 20, 2026 at magka 10:30 na po ng umaga. As you can notice, napakaganda ng port dito sa Grush. Dubrovnik. So galing ako ng shop. Actually nakabihis na ako. Baka diretso na ako masok mamaya. Galing ako ng shop kasi kinuha ko yung sanitary booklet ko. Yes. So today's agenda, kahit tayo ay medyo bangad, galing tayo sa night shift, second shift kahapon. Yan. Magme-medical tayo today. Yes, ako lang po mag-isa. Ako kasama. So, sana kayo mag-medical at kung ano yung mga pwede natin pag-usapan sa buhay. Ayan. Yan ang ating magiging topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help to reach 14,000. We reached 13,000 guys. Thank you so much. I-aim na ng 14K. So maraming salamat po sa inyong tanan. Yeah. Hi. So, grabe, medyo hectic ang schedule natin this week. Madami mga ganap. But, tatapusin natin ang mga dapat matapos ngayong linggo. Yes, itong sanitary ko ay every year ito. Every year ako nagbe-medical. So, I will show you or I will tell you some stories kung paano yung mga medical dito sa Dubrovnik, dito sa work ko. Okay, so lakad na tayo. Ayan, ang photo. Blues. Ang ganda ng panahon. Maulan na mainit. Alam mo yun. Ay, napaparamdam na yung season. Yes. Kamus. So, kamusta na kayo? Hindi mo mawawala sa vlog natin itong kamustahan. Kamusta ang mga nagiging mga working permits o visas? Yeah. Status, may update ba o yung mga agency sa inyo? Yeah, hopefully ay lumabas na. Ang dami kong na-receive na message this week. Congratulations sa mga nandito na, sa mga nakalabas ng mga visa, sa mga working permits, and congratulations. So, ito naman, again, di kasi ako medyo nakapagpasalamat sa last vlog ko. Gusto ko pong mag-thank you sa lahat ng mga nag-support dun sa interview ko last Wednesday. Yes. Talagang hindi ko po biniro yung sarili ko. Siyempre, my life here as an expat, yung mga passion ko, yung mga side hustles natin. But also, na-highlight doon yung Filipino community dito sa Dubrovnik at the same time sa buong Croatia. Yeah, na-mention natin doon na padami ang bilang ng mga Pinoy sa Croatia, lalo na doon sa Dubrovnik. So, nabanggit natin doon na karamihan sa mga Pinoy dito ay nasa hospitality field, restaurants, hotels, even sa mga sa supermarket, kagaya ko, sa fish market. And syempre, nabanggitin natin doon na nakaka-proud kasi even na malayo tayo sa Pilipinas, ayan, nag-unite yung Filipino community. Oo. Ano dito, Filipino community are supporting each other. Yes, yung guys met point. Para makita nyo yung ganda ng port. Ayan. At the same time, yung mga gatherings ng mga ng Pinoy dito, ayan, nabanggit natin na yung gatherings dito is open for everyone. Bilang tayo mga Pinoy ay kilala bilang isa sa pinaka-hospitable na tao sa mundo. Yes. And at the same time, yun nga, yung mga challenges natin dito bilang workers, expats, nabanggit natin doon na aside from homesickness, yung weather, malaking factor talaga
sa adjustments ng language. Yes. But, syempre, hindi natin nakakalimutan magpasalamat sa suporta ng mga lokal, lalo na dito sa Dubrovnik, for being so patient on us. Yeah. Sa mga kaibigan nating lokal na nagbibigay ng oras. Ayan yung sa NK, sumaraw na. Lalabas ng mga working permit ninyo. Ayan. Nagbibigay ng oras na maturuan tayo ng kahit ng mga basic dito. Yes. So, hi guys, tignan nyo diba? Hindi kayo magkasawa maglakad-lakad dito. Kasi ang ganda-ganda ng lugar. Lalo na talaga kapag summer. Imagine mo, magsasunset dito. Ang ganda ng sunset. Yes. Kaya, nabagit ko din na excited na ako mag-summer. Dahil sa mga future contents na pwede pa nating magawa. Ano pa ba yung mga highlights doon? Makit sa akin, nagbigay mo mga sa mga Catholic dito na booklet. Anyways, ayan guys. Yung binabanggit ko kayo na wala na ako. Ayun nga, yung mga challenge natin dito bilang isang expat. And sinasabi ko nga, talaga gusto ko lang naman talaga ipakita sa inyo mga viewers ko, mga Pinoy ko, mga kabayan, buhay natin dito. At the same time, gusto yung way ng pag-give back ko sa community dito for the Croatian, yung pag-share na magagandang lugar through photography, videography. Ayan. So, I really appreciate Miss Ivana and the company for highlighting my crafts also. O yung mga side hustles, yung mga outside of the job na ginagawa ko sa social media. Thank you so much. Tignan tayo. Okay. So, mahaba-habang lakarin to. After ko dito, babalikin naman ako doon kasi baka maubos yung oras ko sa ospital. Hahabulin ko yung before mag-12 kasi magla-lunch break sila. Tapos hanggang 1 PM lang yung medical. So again, thank you. Thank you so much sa lahat po ng mga kababayan, even sa mga lokal po dito, for supporting and cheering. Nakakatuwa yung mga lokal na lumalapit. Pinapakita yung video. Okay, napanood kita. Ay, hindi po ako yan. And yung mga katrabaho ko talaga, Diyos ko, kala mo talaga oo. Pero napaka-supportive, lalo ng amo ko. Sarap makita na may mga ganong klaseng tao na nagsusupport sa iyo. Yes. Thank you, Lord, sa experience. Anyways, balik tayo sa agenda natin. Yeah. Ito sabi ko nga, diba, mag-medical ako. Yearly ang medical ko dito, guys. So, kung kayo ay magiging food handlers, yan, basta, or nasa public healthcare ba? Oo. Ayan, basta relating sa mga, food, or basta mga kinemberlo, di ko kasi explain. Ayan, usually, may medical tayo dito. Nasa bag ko na yung aking sanitary booklet. Red book siya. Sa case ko dito sa Dubrovnik, last week, yes, nag-submit ako ng stool sample ko. Yes. And then, after a week, babalik ka for your stamp sa booklet mo. But, may mga gagawin pa doon. General check-up. And then, they will check your nails. Yan. But, I'm not sure kung paano yung medical ng iba. But, sa case ko, ever since nag-medical ako dito sa Dubrovnik, ganun lang. So, mabilis lang naman siya. And, pag mga ganitong season, hopefully, since off season, wala gaang tao. Pero kapag peak season, mga April onwards na, ang daming nagme-medical. Yes. Alam mo, talaga ako nilook forward ko ng summer. Ang saya-saya mag-content pag summer. Kahit makakapagod sa work.
And see guys, di ba last year, ang dami nangyari. Nakailang lipat ako ng accommodation. And talagang walang katapusan yung iniisip ko kada buwan. So talagang naging challenging din yung last year season natin. Kahit nga sa mention, naging challenging yung season natin. But hopefully this year is our year. Yes. Talagang pipilitin natin maibalik. Talaga kung maging consistent. And yeah, kasi nga ang saya no ginagawa natin dito outside of the job, ha? Yung photography, videography, yun nga, look forward din ako sa travel. Ang tayo. Look forward ako sa travel. Basta nakaka-excite makita yung crowd pag summer. And paalala ko lang sa inyo guys, kahit gaano ka busy, ang mga trabaho ninyo, yes, i-enjoy ninyo ang buhay. Maganda ang Croatia, paglabas ng trabaho, mawawala yung pagod nyo. Oo, kasi ang ganda-ganda ng lugar. So guys, ayan, malapit na po tayo sa hospital. Ito ang sign. Ayan, pag nakita yung sign na Bongitsak Hospital. Okay. So, 1,000 meters. Hopefully lang walang tao, konti lang ang tao. Para mabilis ako matapos. And then, hindi ko sure kung uuwi pa ako kasi malapit lang yung bahay ko dito. Or, diretso na ako mag-window shopping. Stock. Nakita ko yung stock. Ang dami na naman paleta. Inshallah, mabawasan naman yung mga kasama ko. Kasi 1 month ata akong papanggabi. Oo. Yung panghapon, lalaki, yung Nepali ko kasama ay nakabakasyon. Tapos I'm not sure kung pagbalik ni Bibek is yung kasama kong babae sa hapon naman yung magbabakasyon. So, kailangan matapos namin lahat ng bakasyon namin bago mag-June. Yeah. Kailangan tapos na lahat ng bakasyon bago mag-June. So, hopefully. Hindi ko sure kung may bakasyon pa ako. Hindi ko pa alam. Malalaman natin yun. Please. Okay. Bakit ganun yung bang dito ko? Tama lang palang daan ko dito. Ito lang ang daan ko. So, lalakad muna ako guys. And then, kapag nasa hospital na ako, balitaan ko kayo. Okay? Okay guys, ayan. We're now here sa hospital dito sa Dubrovnik. Yeah. Di ba? Laki-laki. So, papasok muna ako sa loob. Try nating orasan. Sige. 10:50. Sige, 10:50. And then, tingnan natin kung gaano kabilis. Hopefully, mabilis lang. Oo. Gusto ko pa mag-vlog ulit. Oo, part 2. Part 2. Ayan. So, ayun. Mag-medical muna ako, guys. Balitaan ko kayo kung anong mga nangyari and gaano katagal. Ha? So, papasok muna ako sa loob dahil bawal mag-vlog sa loob. Okay? So, see you later. Okay, guys. Ayan. Time check natin is 11:70 ng umaga. Oh my God. Sisilong muna ako. Diyos ko, iniwan ko kasing payong ko. Kakaloka naman. Ang aga ko sana natapos. Kaso naiwan ko yung payong ko. Yeah. Anyways guys, dito muna ako. Papatila muna ako. Yan. So, 10:50 ako pumasok diba kanina. Tapos, naka-pausa pala sila. Naka-break. So, nag-wait ako hanggang 11. Natapos ako ng 11:17. Wala pang 20 minutes. Tapos nakaagad yung akin. Yun lang naman. In-stethoscope lang yung katawan ko. Tapos yung doktora ay customer ko palagi. Nagulat ako. Dito ka pala, te. Oo, doktor pala siya. Diba? Kasi sa sobrang liit lang ng Dubrovnik, guys.
talagang kilala mo na yung mga tao dito. Kaya isa din sa mga gusto ko bakit gusto ko mag-stay dito. Kasi nga, sa liit lang ng Dubrovnik, tapos nasa city pa ako dito sa Dubrovnik pa ako nagwo-work mismo sa city mismo ng Dubrovnik, diba? Yung familiarity ko sa mga tao ay kilala ko na. Diba? Tingnan mo yung nag-medical sa akin, doktor, alam niya, Isodenas, ganun. Alam niya kung saan ako nagwo-work. Tapos, ayun, madalas siya mamili. Madalas siya maging customer sa store pag mga pahapon-hapon na. Yeah. Anyways, biglang lumakas yung ulan. Yung... So, hindi ko sure kung mag-u-Uber ba ako o hindi. Yeah, kasi wala akong cash. Hindi kasi ako mahiling mag-cash. Lagi lang ako naka-card. Ay, long timing yan naman. Iniwan ko na naman yung payong ko. Ano ba ako uuwi nito? Sayang yung oras ko. Pwede ba ako umuwi? Kasi ang lapit-lapit ko lang sa store. Sa bahay. Ay, pwede pa akong maligo ulit. Anyways, ang mahalaga is natapos natin ang ating agenda for today. Oo, yun lang naman. Salamat sa pagsama sa aking vlog for today. And supposed to be, may imimit akong kabayan. Di ko sure kung sa Tommy siya magwo-work. But kadarating lang niya kahapon. And supposed to be, lilipad siya ng, babiyahe siya dapat ng Tuesday papuntang island sa Emliet. Kaso, nagkaroon ng changes. Ngayon na yung alis niya, mamayang 2:30. So, bala ko sana gumawa ng interview content again with him. But, sabi ko naman, marami pang time. Oo, ang mahalaga, makabawi siya ng pahinga niya. Dahil, kagagaling lang niya ng biyahe. Tapos, ito another biyahe niya naman sa bangka. Sasaka siya ng ferry papunta ng Emliet. Maliit na island dito sa Dubrovnik. Anyways guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa ating content for today. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo yan ang ating maging next content sa ating channel. Again guys, thank you so much. Tingnan nyo, yan ang lakas-lakas ng ulo. Diba? So papatila muna ako dito. And then pag tumila na, tatakbuhin ko na to. Kasi naman iniwan ko yung payo. Sabi na nga ba, dapat I should trust my instincts talaga. Actually, nagdalawang isip ako kung tatanggalin ko yung payong sa bag ko. Hindi naman kabigatan sa bag ko yung payong. Bakit ko pa tinanggal? Ang ending tinanggal ko kasi nga dala ko yung camera. So, isip ko baka maipit, baka masira. Anyways, wala na akong magagawa. Umulan na siya lahat. Kailangan ko na lang magpatila. No? Again, thank you so much sa pagsama. And again, good luck sa mga naghihintay ng mga working permits and visas nila. I hope na tayo po ay magkita-kita lahat dito sa Croatia. Again, please help me to reach 14,000 subscribers and please don't skip ads. See you guys dito sa Croatia. Ciao!